Salamat sa Panginoon. Tayo po'y dumako sa salita ng Diyos sa 1 John chapter 1 verse 5 to 7. 1 John chapter 1 verse 5 to 7. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo ay aming ipinahahayan. Na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo ay may pakikisama sa Kanya at tayo ay lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo ay lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa Kanya, sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na Kanyang anak, ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Tayo po'y muling manalangin. Ama, salamat po sa pagkabasa ng inyong salita. Muli naming hinihingi inyong biyaya na maunawaan ang mga bagay na ito upang sa ganun masunod namin ang iyong kalooban. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagharap natin sa banal na hapunang ito, nais kong pagfokusan ang fellowship o pakikisama natin sa isa't isa. Paano tayo magkakaroon ng tunay na fellowship o pakikisama sa isa't isa? Paano natin mapapanatili ang pakikisama sa loob ng iglesia? Bakit may mga nawawala sa ating iglesia? At bakit meron ding mga bumabalik sa ating samahan? Ito ang ating pagbubulayan. Upang masagot natin ito, kailangan malaman natin na ang fellowship po ay nagsisimula sa Diyos. Ang fellowship ay nagsisimula sa Diyos. Kung babasahin natin ng verse 3 ng chapter 1 ng 1 John, ito ang sinabi ng talata. Ipinapahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. So binabanggit po dito ni Juan na ang ating pakikisama, ang ating fellowship, ang ating samahan ay una at tunay na una sa ating Ama at sa anak niya na si Jesucristo. Kaya po ang tunay na fellowship ay una dapat sa Diyos at dahil tayo ay nasa Diyos, tayo din ay magkakaroon ng pakikisama sa isa't isa. So yun po yung pinaka-basis natin ngayong hapon na ito. Kaya tayo merong pakikisama, kaya tayo merong fellowship dahil tayo ay unang naka-fellowship o makasama ang Diyos. Paano nangyari ito? Itong titignan natin. Paano nangyari? Tignan muna natin ang katangian ng Diyos bilang liwanag. Doon sa ating text sa verse 5, ang sinabi doon, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ipinapahayag dito yung kabanalan ng Diyos. Inawit natin kanina, banal-banal na Diyos. Tinawag siyang, siya ay dalisay. Ibig sabihin, walang bahid ng kasalanan o kadiliman. Ang liwanag ng Diyos ay higit pa sa sinag ng isang araw. Kaya pag tumingin tayo sa hapong ito, no? Pag tumingin tayo sa labas dyan, meron dyang araw. Siguro meron, no? Kasi di naman umulan eh. So, merong araw dyan. Pag tumingin tayo lahat doon sa araw, may hirapan tayong tignan yung araw kasi sobrang liwanag. Pero ang Diyos po ay mas maliwanag pa sa sinag ng araw. Ibig sabihin sa Kanyang kaningningan, sa Kanyang kabanalan, walang tao, walang sino man ang kayang tignan ang kabuuan ng kabanalan ng Diyos. Kaya sinabi dito, siya ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kaya lahat na nagsasabing sumusunod sa Kanya ay nararapat na lumakad din sa liwanag tulad niya. Katulad ng ating text na binasa dito. Magiging sinungaling sila. Pero basahin natin ang John chapter 8 verse 12. John chapter 8 verse 12. Sinabi dito, muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ibig sabihin, kung sino man daw po ay sumusunod kay Kristo bilang ilaw ng sanlibutan, sila ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman. At ganun din ang binabanggit dito sa ating text, na ang sino mang lumalakad sa liwanag o sino man nagsasabi na kilala nila ang Diyos ay dapat lumakad din sa liwanag tulad ng Diyos. Ngayon ang problema, lahat tayo lumakad sa kadiliman. Dati tayong mga makasalanan.
At maliwanag sa salita ng Diyos na wala pong pagsasama ang liwanag at kadiliman. Yun ang malaking problema natin nung tayo ay hindi pa mananampalataya. Kaya nga si biyaya ng Panginoon, siya po ang nagligtas sa atin mula sa kadiliman. Basahin natin Ephesians chapter 5 verse 8. Efeso chapter 5 verse 8. Ang sabi ng talata. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag, saan? Sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. So, tayo bilang mga mananampalataya, dati tayong sa kadiliman. Kabilang tayo doon sa kadiliman. Doon tayo sa mga kalayawan ng sanlibutan. Doon tayo sa mga masasama na katulad ng mga ginagawa ng mga tao ngayon. Pero, bilang mga mananampalataya, tayo iniligtas na ng Diyos. Tayo ngayon, sabi dito, subalit ngayon, sa kalagayan mo ngayon, kung ikaw ay nasa Kristo, ay liwanag sa Panginoon. Kung ikaw ay sa Panginoon, ikaw ay nasa liwanag na. Wala ka nasa kadiliman. Colossians chapter 1 verse 13, ito din ang sinasabi. Colossians chapter 1 verse 13, itong sabi ng talata. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ibig sabihin, Diyos po, sinutukoy dito ni Pablo, Diyos ang naglipat sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman tungo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak o sa ibang salita ay sa kaharian ng liwanag. Anong implikasyon nito sa atin mga kapatid? Ang pagsasama po ng mananampalataya ay dahil sa Diyos, dahil ang Diyos ang nagtipon sa kanila. Okay? Kasi kung nabasa natin sa mga Ephesians at sa Colossians, sino naglipat mula sa kadiliman tungo sa liwanag? Ang Diyos. Kaya kung tayo ay nagkasama-sama sa iisang lugar, ang Diyos ang nagdala sa atin sa iisang lugar. Kung dati tayong lahat sa kadiliman, iba't ibang lugar ng kadiliman, pero ngayon nagsama-sama sa liwanag dahil Diyos ang ipon sa atin, anong Tagalog nun? Nagbuklod sa ating mga mananampalataya. Kaya nga, ang pagsasama natin bilang isang iglesia, bilang mananampalataya, ay dahil sa Diyos. So kung una nating tanong kanina, paano tayo magkakaroon ng tulay na fellowship o pakikisama sa isa't isa? Sa biyaya ng Diyos. Kung wala ang pagkilos ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng tunay na fellowship. Magkakaroon lang tayo ng samahan, katulad sa trabaho, sa club, walang pagkakaiba. Pero dahil tayo ay tinipon ng Diyos, biyaya at kilos ng Diyos, tayo ay merong fellowship sa isa't isa. Bakit may mga nawawala sa atin? Dati nating kasama pero nawawala sila. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi sila kasama sa mga ibinuklod ng Diyos. Nakisama lang sila sa atin. Di ba? Lalo na kung madami tayong pagkain paghapon. Pag masasarap, puro laing ang pagkain natin paghapon. Madami talagang pupunta dito. Hindi mo sila mapipigilan kasi makikisama sila sa atin. Pero yung pakikisama nila sa atin ay hindi po patunay na ang Diyos ang nagbuklod sa kanila sa atin. Kaya kapag dumating na ang problema sa church, pag nawala na yung laing, maalis na rin sila. Bakit? Kasi ang kanilang pakikisama sa atin ay sa physical lamang. Pero may mga tao na kahit na anong mangyari, dumaan na yung mga problema. At alam natin to, di ba? Ito yung history ng church natin. 30 plus years ng faithfulness ng Panginoon. Marami sa ating nawala na. Pero may mga nanatili. Bakit sila nanatili? Hindi dahil sa kanilang pisikal na relasyon sa isa't isa, kundi dahil Diyos ang nagbuklod sa ating mga mananampalataya. Di ba? Hindi natin inasahan na makilala natin sila Deacon, hindi natin maasahan na makilala natin sila Jenny doon sa Pasay, hindi natin maasahan na kami makapunta dito. Hindi natin plinano lahat ng ito. Pero bakit tayo nagkakasama ngayon sa hapon na ito? Dahil Diyos ang nagbuklod sa atin. Bakit may mga bumabalik? Kahit na umalis na sila, akala natin hindi na sila babalik, pero bumalik pa rin. Dahil Diyos ang nagbuklod sa atin. Maliban na ang Diyos ang magbuklod sa atin, kahit na anong gawin natin mga programa dito sa loob ng iglesia, hindi mananatili ang tao. Pero kung kahit na wala tayong madaming programa sa loob ng iglesia, wala tayong naibibigay sa mga tao,
pero kung sila ay naibuklod ng Diyos, mananatili at makakasama natin ang isa't isa. Kaya ang fellowship ng iglesia ay nagsisimula una sa Diyos. Pero higit doon, ang Diyos ang nagpasimula, Diyos din po ang nagpapanatili sa atin. Diyos din ang nagpapanatili sa atin. Kung titignan natin, pagmamasdan natin yung mga salitang ginamit dun sa verse 6 at verse 7 ng ating talata, ito po yung mga tinatawag na descriptive passage rather than prescriptive. Pag sinabi po natin descriptive, description, binibigyan ng description. No, binibigyan ng detalye, nilalarawan kung ano. Okay? Pag sinabi natin prescription, ito yung pinag-uutos, gawin mo ito, kunin mo ito. Pero kung babasahin natin ng talatang 6 at 7, makikita natin to na hindi ito prescription, pero ito ay isang description. Kung titignan natin yung verse 5, basahin natin yung verse 5 muli. Sabi dito, at ito ang mensahe ng aming narinig sa Kanya, na sa inyo namin pinapahayag, na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ito po yung example ng isang description. Pinapaliwanag o nilalarawan na ang Diyos ay liwanag. Hindi nito inuutusan ang Diyos na maging liwanag siya. Hindi rin niya iniutusan tayo na maging liwanag tayo. Kundi ipinapakita lang sa atin na ang Diyos ay liwanag. Nakukuha niyo po yung description at prescription? Kaya sa verse 6 at verse 7, makikita natin dito yung kondisyon at bunga na description. Sabi dito sa ating talata, verse 6, kung sinasabi nating tayo ay may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, yun yung kondisyon, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Yun yung bunga. Kumbaga sinasabi lang sa atin na ang mga taliwas ang lakad, sa kadiliman, sa lakad ng Diyos, sa liwanag, ay mga sinungaling. Okay? Walang iniuutos dito. Sinasabi lang sa atin na kung ang tao ay lumalakad na taliwas sa liwanag, sila ay mga sinungaling. So anong gamit itong talata? Ito ay para sa paglalantad, paglalahad ng kalagayan ng puso at gawa ng isang tao. So kung magiging technical tayo, ito yung mga verse na tinatawag na diagnostic verses. Pag sinabi nating diagnostic, nakita na ba kayo ng doktor? Sino hindi pa nakita ng doktor? Punta kayo, magpapadiagnose. Anong ginagawa ng mga doktor? Titignan nila, check up kanila, merong mga ibibigay na mga description ng iyong blood test, mga lab test, titignan doon kung anong lagay mo sa iyong katawan ngayon. Ito po ay tinatawag nating diagnostic verses, kung saan makikita natin kung anong lagay natin bilang isang tao. Anong lagay ng ating kaluluwa. Hindi ito nag-uutos, kundi naglalantad kung anong lagay mo bilang isang tao. So, kung binasa mo yung verse 6 at verse 7, nakita mo, ang lakad mo ay taliwas sa lakad ng Diyos, ang tawag sa iyo ng Biblia ay sinungaling. Nakukuha niyo po mga kapatid? Okay? Tinutulak po tayo ng talatang ito upang siyasatin ang ating mga sarili. Siyasatin ang ating mga sarili. Ngayon, napakahalaga po nito, ng diagnostic verse na ito, upang mapanatili ang ating fellowship sa isa't isa. Okay? Kung gusto natin na mapanatili ang ating fellowship, palagi nating siyasatin ang ating sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito po ang ginagamit ng Diyos para mapanatili ang fellowship natin. Sa paanong paraan? Una, pinanatili ng Diyos ang pakikisama natin sa isa't isa sa pamamagitan ng paglalantad ng kasalanan. Paglalantad ng kasalanan. Kung tayo bilang isang mananampalataya ay magpapatuloy sa lakad na hindi ayon sa salita ng Diyos, wala tayong fellowship sa isa't isa. Bakit? Yung isa sa atin, sinungaling. Nakukuha niyo yung mga kapatid? Pero kung mailalantad sa ating harapan, may pag-asa na mabago yung lakad ng isang tao na yon. Kapag ang sino man ay nagpapahayag ng pananampalataya pero hindi akma ang kanyang paglakad o pamumuhay, siya ay isang sinungaling. Maliwanag yun sa ating binasa, di ba? Sa verse 6, na kung sabi dito, kung sinasabi nating tayo ay may pakikisama sa Kanya, sa Diyos, at tayo ay lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang
katotohanan. Lagi nating tandaan, ang sumisira po sa pagkakaisa ay kasalanan. Kung gusto nating masira ang ating fellowship bilang isang church dito sa Juan Luna, madali lang. Magkasala ka lang. At magpatuloy ka lang sa lakad ng pagkakasala, masisira at masisira ang fellowship ng isang iglesia. Kung magsisinungaling tayo sa isa't isa, kung ipipilit natin yung gusto natin, katulad na pinag-aralan natin kanina, kung ipipilit natin yung batas na gusto natin sa batas ng Diyos, magkakaroon tayo o hindi tayo magkakaroon ng tunay na pagkakaisa. Basahin natin ng James chapter 4, verse 1 to 6. Masyado po ba ako mabilis? Verse 1 to 6, itong sabi ng talata. Saan nagmumula ang mga digmaan at saan nagmumula ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba mula sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap? Kayo'y naghahangad at kayo'y wala. Kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot at kayo'y hindi nagkakamit. Kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan, kayo'y wala sapagkat hindi kayo humingi. So saan daw nagkakaroon ng digmaan at nagmumula ang pag-aaway-away? Dito sa mga kasalanang ibinanggit dito. Sabihin, hindi ayon sa kaliwanagan o hindi ayon sa lakad ng Diyos, kundi sa lakad ng kadiliman. Di ba itong gusto ng kadiliman, nag-iimbot, pumapatay sa isa't isa, nag-aaway-away, nagkakamit para sa kanilang mga sarili lamang. Sabi doon sa verse 3, kayo'y humihingit at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Kung gusto nating masira ang fellowship natin bilang isang iglesia, sundin natin ang ating mga sariling kalayawan. Huwag tayo lumakad sa lakad ng Panginoon. Siguradong sira ang ating fellowship. Kaya anong implikasyon nito sa atin? Pagdating po sa church discipline, kung walang pagsisiyasat o paglalantad ng kasalanan, hindi natin nire-rebuke ang kasalanan, hindi matatanggal sa ating kalagitnaan ang kasamaan. At kung hindi matanggal sa ating kalagitnaan ang kasamaan, katulad ng binanggit ko kanina, yung kasalanan ng yun ang sisira sa loob ng iglesia. Kaya napakahalaga po na mailantad sa ating harapan ang mga kasalanan. Dito po napapanatili ang ating fellowship sa isa't isa. Gamit yung mga verses na to, katulad sa verse 6 ng ating text, para ma-diagnose natin ang ating sarili, ma-diagnose natin ang ating kapatid sa pananampalataya. Okay? Pangalawa, pinananatili ng Diyos ang pakikisama natin sa isa't isa sa pamamagitan ng paglilinis sa kasalanan. Sabi doon sa verse 7 ng ating text, balikan natin ngunit kung kayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. Ang tunay po na mananampalataya ay yung lumalakad na ayon sa kanyang pinapahayag. Kaya nga sabi dito, ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, tayo ay may pakikisama sa isa't isa. Basahin natin ng 3 John 11. 3 John verse 11, itong sabi ng talata. Minamahal, huwag mong tularan ang masasama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Siyasatin ninyo yung mga sarili. Saan ka dyan? Diagnose mo yung sarili mo dyan. Ikaw ba ay gumagawa ng mabuti? Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, ayon sa larawan, ayon sa liwanag, ikaw ay sa Diyos. Pero kung ikaw ay gumagawa ng masama, ikaw ay hindi nakakita sa Diyos. So, magkakaroon lang po tayo ng tunay na fellowship kung iisa ang desire natin na lumakad sa liwanag. Yun nga ang purpose nitong church eh. Iisa lang ang ating motibo. Iisa lang ang ating direksyon. Kundi, ang ating direksyon ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Pero pag once na merong isa sa atin na meron ng ibang motibo, doon na nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. For example, kung pupunta tayo ng family day ulit sa ibahin natin yung lugar. Boracay, no? Kunwari lang.
May pupunta tayong Boracay lahat. Gusto natin pumunta. Sabi ng isa, ayoko mag-swimming. Gusto ko sa Japan. Sa Korea pala. No? Gusto ko sa Korea. So, yung isang lumiwalas sa atin, magkakasama pa rin ba tayo? Hindi na. Yun ang tinutukoy dito mga kapatid. Kung ibang direksyon natin, hindi tayo talaga magkakaroon ng pakikisama sa isa't isa. Kung lahat tayo ay tungo sa liwanag, pero may isa sa atin na tungo sa kadiliman, wala tayong pagkakaisa. Pero kung lahat tayo ay iisang motibo, iisang gusto nating mabigyan ng luwalhati ang Diyos, gusto nating masunod ang kalooban ng Diyos, gusto nating masunod ang kanyang mga salita, magkakaroon tayo ng fellowship sa isa't isa. Kaya, kung gusto nating manatili ang pakikisama natin o fellowship natin, ilantad natin ang kasalanan, huwag nating pagtakpan, kundi kumprontahin natin at disiplinahin upang sa paglalantad ay makatamo ng paglilinis ng pagpapatawad. Yun ang desire natin, di ba? Gusto nating lumago sa pananampalataya. Kaya pag meron tayong nakitang kasalanan, hindi natin siya, kaya mo na yan. Hindi. Gusto natin siyang lumago din tungo sa liwanag. Kasi gusto din natin lumago tungo sa liwanag at kabanalan. Kaya tingnan nyo yung sinabi doon sa verse 7. Ngunit kung tayo ay lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. Isa na lang ang direksyon natin. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis, present tense, sa atin sa lahat ng kasalanan. Kasi alam natin bilang mga mananampalataya, kahit na alam natin yung direksyon natin, hindi tayo perpekto sa paglakad. Nadadapa tayo, nagkakasala tayo. Pero sa biyaya ng Diyos, tayo ay nililinis, pinapatawad. Kung ipapahayag natin ang ating, yun yung sinabi doon sa verse 9, di ba? Tingnan nyo, verse 9. Kung ipapahayag natin ng ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ngayon, gusto nyo ba na isa inyong kapatid sa pananampalataya ay mapatawad sa kanyang kasalanan? Paano nyo gagawin yon kung hindi natin ilalantad ang kanyang kasalanan? Kung ayaw niyang ipahayag ang kanyang kasalanan. Kaya nga, dinidesire natin, ini-encourage natin. Sinabi ni James sa kanyang talata, confess your sins to one another. Bakit merong ganon? Hindi para ipahiya ang ating kapatid, kundi dalhin sila sa kapatawaran kay Kristo. Kasi kung wala yun mga kapatid, hindi tayo makakalakad sa liwanag. Hindi tayo makakalakad sa liwanag. So bilang summary, ang ating pagsasama sa isa't isa ay gawa ng Diyos. Ito'y isang supernatural na gawa na hindi kayang gawin ng tao. Kaya nga kahit magkahiwa-hiwalay tayo, kunwari, dumating ang China, binomba tayo, tapos nagkahiwa-hiwalay tayo ng lugar, pero pag nagkasama-sama ulit tayo, maganda ang fellowship natin. Bakit? Kasi supernatural ang ating fellowship. Kahit gano'n nakatagal, hindi tayo magkita sa isang kapatid, pero pag nagsama ulit, parang minuto lang ang nagdaan. Bakit? Kasi supernatural na gawa ng Diyos ang ating fellowship. Siya ang nagpapanatili sa ating pagsasama sa pamagitan ng paglalantad ng kasalanan at sa pamagitan ng paglilinis ng kasalanan. At ito po ang ating inaalala sa banal na hapunan ngayong hapon. Ang iglesia ay katawan nino? Kristo. Saan tayo pinagbuklod? Kay Kristo. Wala nang iba. Wala tayong ibang tagapamagitan. Wala tayong ibang Panginoon. Wala tayong ibang ulo ng iglesia maliban kay Kristo. Wala pong church kung wala ang sakripisyo na ginawa ni Kristo. Walang saysay yung ginagawa natin dito. Yang pagtitiis ninyo na magising, walang saysay yan kung wala ang gawa ni Kristo. Walang saysay yan. Walang saysay ang ating pagtitiis. Wala tayo rito na nagsasama-sama kung wala ang gawa ni Kristo. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa gawa ni Kristo, kaya tayo nagkakasama-sama. Ang dugo ng Panginoong Hesus ang siyang nagbubuklod sa ating lahat
walang pagtitiis sa isa't isa. Wala rin tayong pagtitiis sa isa't isa, di ba? Kung nakikita tayong mga kakatisod naman tong si kapatid. Pero bakit natitiis natin siya? Dahil sa gawa ni Kristo. Hindi natin kayang patawarin ang mga kapatid natin na nagkasala sa atin kung wala din ang pagpapatawad na natanggap natin kay Kristo. Pero bakit kaya natin magpatawad kahit na meron ginawang kasalanan sa atin na ating kapatid? Dahil alam natin na tayo din ay pinatawad dahil kay Kristo. Kaya mga kapatid, pagtibayin pa natin ang ating pakikisama sa isa't isa. Sa papaanong paraan? Siyasatin nating sariling lakad. Saan ba ang direksyon mo? Ano bang nais mo? Ano bang motibo mo sa church? Ano bang mga desires ng puso mo? Ito ba'y para sa kalwalhatian ng Diyos o para sa iyong sarili lamang? Kung ito'y para sa kalwalhatian ng Diyos, magkakaroon tayo ng fellowship. Pero kung para sa sarili mo lang, walang fellowship. Magsiyasat tayo sa kalakad ng ating kapatiran. Hindi para pagtulungan, kundi tulungan. Sa kanyang lakad, sa kaliwanag, tungo sa liwanag. Sa mga hindi naman po mananampalataya, gamitin mo ang mga talatang ito na binasa natin sa verse 6 at verse 7. Tingnan mo, siyasatin mo ang sarili mo. Saan ka lumalakad? Maaring sumasama ka sa amin dahil pinilit ka ng iyong magulang. Maaring sumasama ka sa amin dahil nakagawian mo na lamang. Maaring sumasama ka sa amin kasi may iba kang motibo. Merong maganda dito, merong pogi dito. Siyasatin mo yung sarili. Dahil kahit na tumagal ka dito ng 10, 20 taon, kung ikaw ay wala kay Kristo, magkakahiwalay din tayo. Pero hindi yun ang desire namin sa iyo. Kaibigan, o kung sino ka man, mga bata, hindi yun ang desire namin. Ang desire namin, tunay nga na magkaroon ka ng relasyon kay Kristo. Upang sa ganun ay makasama, tunay na pagsasama at yung pagsasamang walang hanggan. Hindi ba tayo natutuwa sa mga fellowship natin, mga kapatid? Nakakatuwa pagka nakikita ko may mga nagpo-post na nagpipicture na nandun sa kapihan, nandun sa lugawan, nandun sa kung saan-saan lugar. Nakakataba ng puso. Bakit? Kasi yung kanilang fellowship ay alam kong gawa ng Diyos sa kanila. Pagtibayan natin mga kapatid sa pamamagitan ng pagpapatibay natin ng fellowship muna natin sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Amang dakila, salamat po sa inyong biyaya. Pagpapaalala sa amin ng kahalagahan ng aming pagsasama bilang isang iglesia. Salamat sa pagpapaalala, hindi kami nagsama dahil sa aming mga sariling preferences, Panginoon, kundi nagsama kami dahil ito ang gawa at kaloob nyo sa amin. Hindi namin nanaisin na makasama ang mga tao na nakakapanakit sa amin. Hindi namin kayang patawarin ang mga tao nagkakasala sa amin. Pero tuwing aalalahanin namin, katulad ngayong hapon, ang gawa ng aming Panginoong Hesukristo sa aming mga buhay. Kung paano kami pinatawad kahit hindi kami karapat-dapat patawarin. Nagagawa din namin patawarin sila, mahalin sila, tulungan sila. Kaya alam po namin na ito ay supernatural na gawa na hindi kayang gawin ng sinumang tao. Kaya ito'y nagpapatunay din sa amin na kayo po'y kumikilos sa amin sa loob ng iglesyang ito. Kayo ay buhay na Diyos, kaya dapat ka namin paglingkuran ng may buhay. Tulungan niyo po kami bilang isang iglesia sa pagharap namin ngayon sa banal na hapunan. Magsiyasat sa aming sarili, upang sa ganun ay maging karapat-dapat kaming humarap na hindi kami nagtatago ng kasalanan sa inyong harapan. Muli, Ama, kami nagpapasalamat itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.